Yes. Magandang umaga, magandang umaga po. Magandang umaga po. Happy New Year. By the grace of God, we can start New Year. Sa biyaya ng Diyos, magawa nating simulan ang bagong taon. So it's first Sunday of this New Year. Kaya ito po yung unang linggo ng bagong taong ito. Okay, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at pagpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia. Juan chapter 15, verse 8. Juan chapter 15, 8. 15 verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Let's say we already learn. Juan chapter 15 verse 8. Nung nakarang linggo po, napag-aralan na natin yung Juan chapter 15 verse 8. You know this year new slogan. Alam niyo po ba yung bagong slogan sa taong ito? Ano po? Fruitful life. Fruitful life. Okay. Fruitful life. When we bear much fruit, right, we can glorify our Lord. Kapag nagbunga tayo ng maraming bunga, maluluwalhati natin ang ating Panginoon. That's why bearing much fruit, it's very important in our Christian life. Kaya yung pagbubunga ng marami ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. We have to bear the fruit of the evangelism. Kailangan na magbunga tayo ng bunga ng evangelism. And we have to bear the fruit of the Spirit. At kailangan nating magbunga ng bunga ng Espiritu. It's the changes of our life. Ito po yung pagbabago ng ating buhay. And we have to bear the fruit of our lips. At kailangan nating magbunga ng bunga ng labi. Ano po ito? Pagpupuri. Anyway, there are many fruit we have to bear after salvation. Gayunpaman, napakaraming bunga na dapat nating ibunga pagkatapos ng kaligtasan. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, verse 6. Verse 6, chapter 1, 6. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Anong araw ito? Araw ng kaligtasan, tama ba? Araw na inyong marinig ng ebanghelyo, right? Marinig at maunawan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, ebanghelyo, right? Araw na kaligtasan, pagkatapos kaligtasan
Anong kailangan? Kung paanong ito ay namumuga, lumalago sa buong sanlibutan. Right? Namumunga, right? After salvation, we have to bear fruit. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating magbunga. It's the will of God. Ito po yung kalooban ng Diyos. So today, first we think again the fruit of the evangelism. Kaya ngayong araw po, pag-isipan natin yung bunga ng evangelism. It's really important, right? Ito ay talagang mahalaga. Bunga ng evangelism. Kapag may isang kaluluwang naligtas sa pamamagitan ng ating evangelism, yun ay bunga ng ating evangelism, right? Bunga ng evangelism. Ang evangelism ay pag-ani ng bunga ng buhay na walang hanggan. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 4, 35 and 36. 35 and 36. Juan chapter 4, 35 and 36. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang naghasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Sinabi ni Jesus, darating na ang pag-aani. Darating na ang pag-aani. Sinasabi ko sa inyo, basta ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid. Ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Bukid na mapuputi. Anong ibig sabihin? Mapuputi. Already ripe. It means it's already ripe. Ibig sabihin, ito ay hinog na. It's the time to do harvest. Ito yung panahon upang gawin yung pag-aani. Verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga. Nagtitipon ng bunga. Anong bunga? Para sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Bunga ng evangelism. Ito ay bunga ng evangelism. Bunga ng buhay na walang hanggan. May pag-ani, may panahon ng pag-ani. It's related with Matthew chapter 9. Ito po ay may kinalaman sa Mateo chapter 9. Chapter 9, 37 and 38. Matthew chapter 9, 37 and 38. Okay po, 37 and 8. Matthew 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sinabi ni Jesus, right? Ang talatang ito ay tumutukoy sa ginagawa ni Jesus sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng talinghaga ng pag-ani. Talinghaga ng pag-ani. Ang ani ay sumasagisag sa mga nawawalang kaluluwa. Nawawalang kaluluwa. Naintindihan niyo po? Anong ibig sabihin? At ang mga manggagawa sa pag-ani ay may tuturing na mga Kristiyanong may kakayahang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. Naintindihan niyo po? Ang Panginoon ng pag-ani ay
may tuturing na ang ating Panginoon. Ating Panginoon. Ito. Sa paningin ng Panginoon, tayo ay mga manggagawa sa pag-ani ng mga kaluluwa. Sinabi na kakaunti ang mga manggagawa sa pag-ani. Kaya bakit marami ang mga Kristiyanong naligtas, ngunit kakaunti ang mga manggagawa sa pag-ani? Bakit? Ito marahil ay dahil kakaunti lamang ang mga manggagawang handang mag-ani ng mga kaluluwa. Right? There are many saved Christians. Napakarami pong ligtas ng mga Kristiyano. It's good, right? If all saved Christian, they do the harvest for the lost soul. Napakabuti kung ang lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay gagawin yung pag-aani para sa mga ligaw na kaluluwa. Not all, right? Pero hindi ang lahat. Kunti lang. Yeah. Kaya kailangan nating bawat isa ay maging handa bilang manggagawa sa pag-ani ng mga kaluluwa. Lalo na sa mga huling araw na ito, habang papalapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, gagawin niya ang huling pag-ani ng mga kaluluwa. Sa panahon iyon, mahalagang tayo'y magamit ng may kahalagahan bilang mga tagapag-ani ng mga kaluluwa. Pag-isipan natin kung ano ang kailangan natin upang maging handang tagapag-ani ng mga kaluluwa. Tayo ay tagapag-ani ng mga kaluluwa. Okay po? Naintindihan? Una, kailangan nating malaman na may hangganan ang panahon na ibinigay sa atin para mag-ani. Okay po, buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 8. Jeremias chapter 8. Verse 20. Jeremiah chapter 8, 20. Okay po, chapter 8, 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Ang pag-ani ay nakaraan. Ang tag-init ay tapos na. You know, right? Summer season is a harvest season, right? Nalaman natin na yung tag-init ay panahon ng pag-aani. Yeah. Especially the Bible said, the end of age, is the summer harvest season. Dahil ang higit sinasabi ng Biblia na yung katapusan ng panahon ay panahon ng tag-init, ito yung panahon ng pag-aani. That's why we can really apply this word in our time, right? Kaya talagang may apply natin yung talatang ito sa ating panahon. Yeah. Ang pag-ani ay nakaraan. Ang tag-init ay tapos na. At tayo'y hindi ligtas. Tayo'y hindi ligtas. Still, right? Jesus' second coming is very near, but still, there are so many lost souls. Yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na, pero marami pa rin ligaw na kaluluwa. Yeah. Our time. Ang panahon ng pag-ani ay nakatakda. Kapag napalampas natin ang panahon, nawawala ang pagkakataon. Pareho. May taktang panahon din para sa paglilitas ng mga kaluluwa. Ang mga kaluluwang dapat nating mag-evangelize ay hindi maghihintay sa atin.
kahit hindi pa dumating ang Panginoon, maaaring mawala ang isang kaluluwang dapat nating mag-evangelize dahil sa biglang sakuna. Biglang sakuna. Tama po ba? It can happen. We have a site, mango tree, right? Sa gilid po, meron tayong puno ng mangga. Usually, it bear fruit, much fruit, around April. Kadalasan ito ay nagbubunga ng marami tuwing buwan ng April. April is a harvest season of the manga. Kaya April po yung panahon ng pag-ani ng mangga. It's already ripe. It's already ripe. Pagpalagay natin na ito ay hinog na. Nobody to harvest. At walang sino man yung nag-ani. What happened? Ano pong mangyayari? Already May, June, nobody harvest. Lumipas na yung May, June, pero walang nag-ani. Wala na, right? Wala na. Already fall down everything. Right? Lahat ay bumagsak na. Yeah. There is a time, the harvest season. Meron pong panahon ng pag-aani. It's the same in our evangelism. Ito po ay pareho sa ating evangelism. Kaya sinabi ng Biblia na mang-aral tayo ng salita sa tamang panahon man o hindi. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 2. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 2. Chapter 4, 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Yeah. Usually we have the heart, right? When it's a good time, I will evangelize. Kadalasan mayroon tayong puso na kapag mabuti yung panahon, mag-evangelize ako. But it's not good time, I will not evangelize. Pero kapag hindi mabuti yung panahon, hindi ako mag-evangelize. Usually our side, we decide, right? Kadalasan tayo ay nagpapasya sa ating panig. But sometimes we have a mistake. We can have a mistake, right? Pero minsan nagkakaroon tayo ng Then pagkakamali. we can lose the chance, right? At pagkatapos, nawawala sa atin yung We pagkakataon. can lose the chance of evangelism, right? Nawawala yung pagkakataon ng evangelism. They don't wait us. Right? Hindi sila naghihintay sa atin. We don't know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. That's why whether it's a good time or better time, we continue to evangelize. Kaya maging mabuti o masama yung panahon, kailangan natin patuloy na mag-evangelize. Habang isinasagawa natin ang mga Bible seminar, nakikita natin ang maraming taong nawawalan ng pagkakataong maligtas. Kaya palagi kong ipinapaalala na para sa ilan, maring ito na ang kanilang huling pagkakataon. Kaya sana'y huwag nilang palampasin ang pagkakataong ito. I really experience many times because I conduct many Bible seminar. Talagang naranasan ko na ng maraming beses dahil nagdadaos ako ng Bible seminar. First session, usually many people attend. Sa unang session, kadalasan maraming tao yung dumadalo. That's why, the end of first session, I really emphasize. Kaya sa pagtatapos ng unang session, talagang binibigyang diin ko. Don't lose the chance of salvation. Huwag niyo sayangin yung pagkakataon ng kaligtasan. It can be the last chance of you. Maring ito na yung huling pagkakataon mo. Please come again tomorrow. Pakiusap, bumalik ka bukas. Every time I cry out to them. Lagi na lang akong dumadaing sa kanila. But, marami. Wala. Tuesday, wala. My heart is broken. Kaya nawawasak yung aking puso. Ngayon ang panahon kung kailan ang sinuman ay maaaring maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Right? Biyaya ng Diyos. Ikalawang Korinto, buksan mo ang Biblia, Ikalawang Korinto chapter 6.
verse 2, ikalawang Korinto, chapter 6, verse 2. Okay po, chapter 6, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahon kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Okay? Araw ng kaligtasan. Ngayon. Para sa atin na nabubuhay sa huling panahon ng kasaysayan. Konti na lamang ang oras upang iligtas ang mga kaluluwa. Kaya lalo nating dapat gamitin ang mahalagang panahong ito sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Efeso chapter 5. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 5, 15 and 16. 15 and 16. Efeso chapter 5, 15 and 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Verse 16, na sinasamantala ang panahon. Sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang mga araw ay masasama. Bakit? Our time, right? Very evil. Sa panahon natin, napakaraming masama. And it's our time. Jesus' second coming is really near. At sa panahon natin, yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. It means we don't have much time. Ibig sabihin, wala na tayong sapat na oras. We don't have a time to waste anymore. Wala na tayong dapat na sayanging panahon. Kaya 16 ay sinasamantala ang panahon. English, Korean translate, save the time. Don't waste the time. Sa pagsasalin sa Korea, huwag sayangin yung oras. Because we don't have much time. Dahil wala na tayong sapat na oras. Kapag bumaling na ang Panginoon, balang araw, hindi na natin magagawa ang pangangaral ng Ebanghelyo. Right? Juan chapter 9, verse 4. Juan chapter 9, verse 4. Chapter 9:4, basahin po natin ng sabay-sabay. Kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. We can do work day, right? We can do work day. Magagawa natin yung gawa tuwing umaga. Night come, we cannot continue work. At kapag dumating na yung gabi, hindi natin maipagpapatuloy yung ating gawa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Ngayon ay araw pa, panahon pa upang anihan mga kaluluwa. Ngunit darating ang gabi kung kailan hindi na natin magagawa ang gawain ng Panginoon. So, right? When Jesus come again, we don't have any more chance to preach the gospel. Kaya sa muling pagdating ni Jesus, wala na tayong panahon pa upang ipangaral ng Ebanghelyo. So this time, it's the time we have to preach the gospel. Kaya sa panahon ito yung panahon upang ipangaral natin ang Ebanghelyo. The time of evangelism is limited. Kaya yung panahon ng pag-evangelize ay limitado na lang. We have to keep in mind. Kailangan natin itong laging isipin. At tapan malaman ng tagapag-ani ng mga kaluluwa na kailangan niya ng mga kamanggagawa sa gawain. May mga kamanggagawa sa gawain, hindi magagawa ang pagsasaka ng mag-isa. Sa panahon ng pag-ani,
kinakailangan ang mga manggagawang kasama. Tama po ba? Malaki ang kaibahan ng isang taong nag-isa sa gawain kumpara sa maraming taong nagtutulungan. Tama po ba? So, let's suppose you have to harvest alone the mango tree alone. Ipagpalagay natin na kailangan mong anihin lahat ng bunga na mag-isa. Mayra, tama? Mayra? But you have a fellow worker to help. Pero meron kang kamanggagawa para tumulong. Much easier, right? Much easier, right? Ito po ay mas madali. Kaya, ipinakaloob din sa atin ng Diyos ang mga manggagawa upang makipagtulungan sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Unang Korinto chapter 3, Unang Korinto chapter 3 verse 9. Unang Korinto chapter 3 verse 9. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kami. Tayo ay tao na ligtas, right? Dapat malaman ng mga kapatid sa paligid natin na sila ay mga manggagawa ko sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi kailanman may papangaral ang Ebanghelyo ng mag-isa. Kailangan nating magtulungan upang may pahayag ng epektibo ang Ebanghelyo. Philippians chapter 1, buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 1, Filipos chapter 1, 27. Yeah, 27, chapter 1, 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y nanindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. May isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Korean translate, it's a translate, the cooperate for the gospel. Sa pagsasalin sa Korea, ito ay sinalin na pagkakaisa para sa Ebanghelyo. So, cooperation. To preach the gospel, we need to cooperate each other. Upang may pangaral ng Ebanghelyo, kailangan nating magtulungan sa isa't isa. You don't try to evangelize alone. Huwag mong subukang mag-evangelize ng mag-isa. We need to cooperate together. Kailangan nating magtulungan ng It's magkakasama. much more effective. Ito ay mas epektibo. Right? Halimbawa, we have the Bible seminar, right? Halimbawa, meron tayong Bible seminar. Whenever we conduct a Bible seminar, right, all the brothers and sisters cooperate. So tuwing nagdadaos tayo ng Bible seminar, lahat ng kapatiran ay nagtutulungan. Some brethren, right, they conduct street evangelism. May mga kapatid na nagdadaos ng street They evangelism. invite newcomer. Nag-iimbita sila ng mga bagong may Some imbitahan. member prepare food. May mga miyembro na naghahanda ng pagkain. Some brethren prepare the place. May mga kapatid na naghahanda ng pagdarausan. Some brethren to listen together the Bible seminar. At may mga kapatid na nakikinig ng kasama sa Bible seminar. Right? Cooperation. Ito yung pagtutulungan. The church God allowed many fellow workers to preach the gospel. Kaya pinagkaloob ng Diyos yung maraming kamanggagawa upang ipangaral ng Ebanghelyo. Kaya ang mga manggagawa sa Ebanghelyo ay kailangan higit na pahalagahan ang isa't isa. We have to consider our fellow worker are so precious
Kailangan nating ituring yung ating mga kamanggagawa na napakahalaga. Without them, right, we cannot preach the gospel. Kung wala sila, hindi natin maipapangaral ng Ebanghelyo. Ang pagiging magkakasama natin sa Christian life dito sa Cavite Church ay bahagi ng plano ng Diyos. Tama ba? Plano ng Diyos. Cavite Church, there are many brothers and sisters. Dito sa Cavite Church, maraming brothers at sisters. Why you are in Cavite Church? Bakit kayo nandito sa Cavite Church? Have you ever thought about it? Why you are in Cavite Church? Inisip mo na ba ito? Bakit ka nandito sa Cavite Church? Because I live in Cavite. Dahil nakatira ako sa Cavite. Yeah, tama. Yeah. But it's God's plan. Pero ito ay plano ng Diyos. We live Christian life in Cavite Church together. It's God's plan. Sama-sama tayong nabubuhay ng buhay Kristiyano sa Cavite Church, ito ay plano ng Diyos. Or God's providence. Providence. O pagkalinga ng Diyos. Kailangan nating pahalagahan ang isa-isa ng higit pa. Kawikaan 27 verse 10. Kawikaan 27 verse 10. Kawikaan 27 verse 10. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa araw ng iyong kasawian. Mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa isang kapatid na malayo naman. Mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa isang kapatid na malayo naman. Ano po? Anong ibig sabihin? Ang malapit na kapitbahay. Malapit na kapitbahay. Yeah. They can be the brothers and sisters in church, right? Sila yung mga brothers at sisters sa church. They are in near, right? Sila po ay malalapit. Malapit, right? Malapit. Kaysa isang kapatid na malayo naman. Yeah. Ibig sabihin nito, ang mga kapatid na malapit nating nakakasama ay mas nagiging practical na tulong kaysa sa mga kapatid sa laman na malayo sa atin. Tama po ba? Yeah. At bilang mga mahalagang manggagawa na ibinigay ng Diyos, dapat tayong magtulungan sa panahon ng kahirapan. Kailangan magtulungan. Bawat isa. Ecclesiastes chapter 4, buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 4, verse 10. Ecclesiastes chapter 4, verse 10. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Sila'y bumagsak. Minsan, right? Nangyari ito. Bumagsak. Sometimes we become very weak, become weary. Minsan tayo ay nangihina at napapagod. Then we fall. We will fall down. At marahil tayo ay babagsak. Then who can lift up you? Pagkatapos, sino magbabangon sa iyo? When you are stumbling in your Christian life, who can lift up you? Kapag natisod ka sa iyong buhay Kristiyano, sino yung magbabangon sa iyo? Today, this time, my Christian life, pagod na, ayaw pumunta sa church. Nangyari ito? Who lift up you? Sino yung magbabangon sa iyo? My brothers and sisters, right? They call you, why you don't come? Tatawagan ka na, bakit hindi ka dumalo? Yeah, they encourage you, right?
Hihimukin ka nila. Sometimes you become more stubborn. Minsan, higit kang nagmamatigas. Ayaw pa. Ayaw. Then, sometimes, some brethren visit you, right? Pagkatapos, minsan, may mga kapatid na bumibisita sa'yo. They encourage you to come again. Hinihimo ka nila upang dumalo ulit. They are fellow worker. Sila yung mga kamanggagawa. You have to consider them more precious. Kailangan mo silang ituring na napakahalaga. Without them, we cannot preach the gospel. Kung wala sila, hindi natin may papangaral ng We cannot bear the fruit of our evangelism. Hindi tayo magbubunga ng bunga ng evangelism. Without the brothers and sisters, our fellow worker. Kung wala yung mga brothers at sisters na ating mga kamanggagawa. At ang tagapag-ani ng mga kaluluwa ay dapat maunawaan kung gaano kahalaga ang bawat nawawalang kaluluwa. Gaano kahalaga ang bawat nawawalang kaluluwa. Ang tagapag-ani ay higit na pinahalagahan ang mga bungang anihin kaysa sa anumang bagay. Tapo ba? Pinahalagahan ng magsasaka ang kanyang anihin higit sa anumang bagay at ginagawa niya ang lahat upang walang masayang kahit isa. Kahit ang bulong na bunga ay hindi niya basta-basta itinatapon. Because whole year they spend a lot of time to bear fruit. Dahil sa buong taon, gumugol ng maraming panahon para magbunga ng marami. Whole year take care of the fruit, right? Buong taon, inalagaan niyo yung bunga. Even though it's a little bit rotten, they don't forsake. Kaya kahit na ito ay medyo pabulok na, hindi niya ito pinapabayaan. They consider it so precious, right? Tinuturing niya ito na napakahalaga. Tama. Tayo rin ay dapat mag-isip kung gaano kahalaga ang mga kaluluwang dapat nating anihin. Ang lahat ng tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kaya ipinamahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng tao. Tapo ba? Awit 49, buksan mo ang Biblia, awit 49, 20. Awit 49, 20. 49:20, basahin po natin ng sabay-sabay. Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Taong nasa karangalan, bakit? May larawan ng Diyos. Ano po ito? Espiritu. Right? Larawan ng Diyos. May Espiritu. Kaya taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, but if they don't understand the word of God, pero kung hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos, anong mangyari? Ay gaya ng mga hayop na namamatay because they will go to eternal hell. Dahil sila ay pupunta sa walang hanggang impyerno. Apo ba? If they don't get the salvation until the end, they will go to eternal hell. Kung hindi nila makukuha yung kaligtasan hanggang sa huli, sila ay pupunta sa walang hanggang impyerno. Sila ay kaya ng mga hayop na namamatay. Right? Ang kaluluwang iyon ay nabubuhay magpakailanman. Kaya ang isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. Sinabi ni Jesus, Matthew chapter 16. Buksan mo ang Biblia. Matthew 16:26. Matthew 16:26. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit
mawawalan naman ang kanyang buhay. Kanyang buhay, English translate, his own soul. His own soul. Sa pagsasalin sa English, sinabi, yung kanyang sariling kaluluwa. Bakit one soul is more precious than the whole world? Bakit yung isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan? Ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang isang kaluluwa kaysa sa buong sanlibutan ay dahil may walang hanggang impyerno na patutunguhan ng nawawalang kaluluwa. Tama ba? May walang hanggang impyerno. Sinner who is not saved go to eternal hell. Yung makasalanan na hindi ligtas ay pupunta sa walang hanggang That's impyerno. why one soul is more precious than the whole world. Kaya nga yung isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan. Kahit makamtan ng tao ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ano ang pakinabang kung hahantong naman siya sa walang hanggang impyerno? Right? The founder of the Salvation Army, William Booth, sinabi niya, Sinabi po ni William Booth, isang founder ng Salvation Army, if we send the Christian to hell for 1 week, his life would be greatly changed. kapag magpapadala tayo ng isang Kristiyano doon sa impyerno sa loob ng isang linggo, siguradong yung kanyang buhay ay ganap na magbabago. Maybe he will devote his life to save the lost soul. Marahil ibibigay niya yung kanyang buhay upang magligtas ng ligaw na kaluluwa. Because the hell, it is a real place. Dahil yung impyerno ay ito ay tunay na lugar. Because hell is the lake of fire. Dahil yung impyerno ay lawa ng apoy. I don't think we need 1 week. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng isang linggo. Even we experience hell just 1 minute. Kahit maranasan natin yung impyerno ng isang minuto, Our Christian life would be changed. Right? yung ating buhay Kristiyano ay talagang magbabago. Kaya hindi kailanman nais ng Diyos na ang kaluluwang iyon ay napahamak. Isaiah 57, Isaías chapter 57, 57:16. 57:16. Isaiah 57:16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi, sapagkat ang Espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Sapagkat ang Espiritu ay manlupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. God doesn't want we are perished in hell. Ayon ng Diyos na tayo ay mawasak doon sa impyerno. It's not the will of God. Hindi yun yung kalooban ng Diyos. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Verse 14. Matthew 18 verse 14. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliit na ito ay mapahamak. Right? That's why God wants all men to be saved. Kaya ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. The harvester, the master of the harvester doesn't want even one fruit destroyed. Yung pinuno ng pag-aani ay ayaw niya na kahit isang prutas ay masira. Nakikita natin kung paano ginagawa ng mga bumbero ang kanilang makakaya upang iligtas ang isang buhay mula sa apoy. Alam mo, right? Bumbero.
firefight. Minsan ay isinasakripisyo pa nila ang sarili nilang buhay upang gampanan ang kanilang tungkulin. Tama po ba? Minsan nangyari? Maaari rin nating sabihin na tayo ay mga bumberong naliligtas ng mga kaluluwa mula sa apoy ng impyerno. Tama po ba? Kung ganon, lalo pa nating dapat ibigay ang ating buong lakas upang maligtas ang mga kaluluwa. We have to do our best, right? Kailangan natin gawin yung ating makakaya. This year, we have to save more souls. Sa taong ito, kailangan nating magligtas ng maraming kaluluwa. Let's do our best. Gawin natin yung ating makakaya. Yeah. So we have to know how precious the lost soul. Kaya kailangan nating malaman kung gaano kahalaga ang mga ligaw na kaluluwa. At tagapag-ani ng mga kaluluwa ay dapat maging handa at gising. Handa at gising. Buksan mo ang Biblia kay Kawikaan chapter 10. Kawikaan chapter 10 verse 5. Kawikaan chapter 10 verse 5. Chapter 10 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tag-araw, ngunit siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Tag-araw, right? Harvest, pag-ani, pareho. Isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tag-araw, ngunit siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Natutulog sa tag-ani. Ito ay problema, right? How it happened? Now already almost finished the harvest season. Ngayon, halos patapos na yung panahon ng pag-aani. But don't do harvest. Pero hindi ginagawa yung pag-aani. Fall into sleep. Umantong sa pagkakatulog. Who can do harvest? Sino yung gagawa ng pag-aani? Ang pagsasaka ay maagang gumigising upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga pananim at alam niya ng eksakto kung ano ang dapat kain sa araw na iyon. Apo ba? Ang magsasakang hindi gising at hindi mapangmatiyak ay hindi makakapang-alaga sa kanyang mga pananim sa tamang panahon. Kaya hindi siya makakaani ng maayos. Minsan, right? It's not harvest season. Hindi pa ripe. But to harvest. Anong nangyari? Cannot sell, right? Lalo pang dapat maging gising ang mga magsasaka sa panahon ng pag-aani. Right? Pag-aani. Kung ganon, kinakailangan nating maging mas gising bilang mga tagapag-ani ng mga kaluluwa. Kapag hindi tayo gising, wala tayong nalalaman sa kung ano ang nangyayari ngayon. Tama ba? Mukhang walang tao. But if you sometimes you sleepy. Pero minsan inaantok kayo. If you are sleepy, right, you don't understand the word of God, right? Kung kayo ay inaantok, hindi nyo maintindihan yung salita ng Diyos. After the sermon, why today Pastor always say the mango fruit?
Pagkatapos ng sermon, sasabihin mo, It looks like bakit, he loves the mango. bakit laging sinasabi ni pastor yung bunga ng mangga? He doesn't catch the right message, right? Hindi niya nakuha yung mensahe. Kung ang tagapagani ng mga kaluluwa ay natutulog, sino pa ang makapagliligtas sa mga nawawalang kaluluwa? Kung tayo'y natulong ng spiritual noong nakarang taon, naway magising tayo ngayon at maging taon ito ng masaganang pag-ani ng mga kaluluwa. Okay po? Let's say you fall into spiritual sleep. Nakarang taon, nakatulog kayo sa spiritual. Okay, already tapos na. More important this year. Mas mahalaga yung taong ito. Get up. Gumising ka. Ephesians chapter 5, 14. Ephesians chapter 5, 14. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat anumang bagay na nakikita sa ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Gumising ka, right? Gumising ka. Ikaw na natutulog, spiritual natutulog. At bumangon mula sa mga patay. Mga patay. Sino ang mga patay? Ang mga tao na hindi paligtas, right? Mga patay. Bumangon mula sa mga patay. This year. Okay po? Then we can save many lost souls. Pagkatapos makapagligtas tayo ng maraming nawawalang kaluluwa. At ang tagapag-ani ng mga kaluluwa ay dapat maging masipag. Ang masipag na tao ang siyang makakaani ng mas marami. Apo ba? Sa kabaliktaran, kung tamad ang tao, hindi siya makakaani ng maayos. Tama po ba? Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 24. Kaikan chapter 24. 30 hanggang 32. Chapter 24, 30 hanggang 32. 30 hanggang 32. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa bukid ng tamad, ako'y napadaan, at sa ubasan ng taong salat sa katinuan. At narito, tinubo ang lahat ng mga tinik. Ang ibabaw niyon ay natatakpan ng mga dawag, at ang batong bakod nito ay bumagsak. Pagkatapos ay nakita ko at aking pinag-isipan, ako'y tumingin at tumanggap ng pangaral. May bukid ng tamad. Anong nangyari? 31. Tinubuang lahat ng mga tinik. Ang ibabaw niyon ay natatakpan ng mga dawa. At ang batong bakod nito ay bumagsak. Right? Walang bunga, right? Kaya 32, pagkatapos ay nakita ko at aking pinag-isipan, ako'y tumingin at tumanggap ng pangaral. You also need to learn the lesson. Tayo rin ay kailangan tumanggap ng aral. Kung napakaraming hinong na butil sa bukid, ngunit dahil sa katamaran ay hindi ito naani at napabayaan, gaano kaya ito nakakalungkot? Tama ba? Nakakalungkot. Kung ang mahabang isang taong paghihirap ay nauuwi lamang sa pagkasayang dahil hindi inani, tunay na masasaktan ang puso ng may-ari. Tama ba? Sa mga huling araw ng kasaysayan,
ipinakatiwala rin ng Panginoon sa atin ang maraming kaluluwang dapat anihin. We return John, Juan chapter 4:35. Balikan po natin sa Juan chapter 4 verse 35. Juan chapter 4:35. Juan chapter 4:35. Basahin ko. Masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Tayo rin ay dapat tumingin at itaas ang ating mga mata upang makita ang bukid. Marami pang mga kaluluwang hindi pa naligtas ang patuloy na tumaing at humingi ng tulong. Please save us. Please save me. Pakiusap, iligtas mo kami. Iligtas mo ako. The lost soul, they are crying. Yung mga ligaw na kaluluwa, sila ay umiiyak. Please save me. Pakiusap, iligtas mo ako. Who can save them? Sino yung magliligtas sa kanila? Right? Or you are the only one who can save them, right? Tayo yung tanging magliligtas sa kanila. We have to hear their cry. Kailangan nating marinig yung kanilang pagdaing. We are harvester labor. Tayo ay mga magsasakang manggagawa. At ang tagapagani ng mga kaluluwa ay dapat manalangin. Ang magsasaka ay mananalangin para sa magandang panahon, sa panahon ng pag-aani. Lalo pang mahalaga ang panahon sa mismong araw ng pag-aani. Kapag umulan, hindi maaaring mag-ani. Tama po ba? That's why the farmer, most of the farmer, they believe in God. Kaya karamihan sa mga magsasaka, sila ay sumasampalataya sa Diyos. They rely on God. Right? Umaasa sila sa Diyos. Please allow good weather condition. Pakiusap, ipahintulot mo yung mabuting panahon. This Monday, we have to do harvest. Ngayong Lunes, kailangan naming magsaka. But right, he cannot control the weather condition, right? Pero hindi niya magagawang kontrolin yung panahon. God must allow, right? Kaya dapat itong ipahintulot That's ng Diyos. automatically the farmer pray. Kaya automatic na yung mga magsasaka ay nanalangin. Kahit nais nating mag-ani bilang mga tagapagani ng mga kaluluwa, kung hindi pahihintulutan at tutulungan ng Panginoon ni isang kaluluwa ay hindi natin maliligtas. Tama ba? Even though we try our best, if God does not help, right? Nobody will be saved. Kahit nagawin natin yung ating makakaya pero hindi tutulong ang Diyos, walang sino man yung maliligtas. Dapat tayong manalangin na ang Diyos mismo ang magbukas ng pintuan para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Colossians chapter 4, buksan mo ang Biblia. Colossians chapter 4, Colossians chapter 4, 3 and 4. Colossians chapter 4, 3 and 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita. Right? God opened the door of salvation Diyos, buksan mo yung pinto ng kaligtasan in Cavite. sa Cavite. That's why we have a Cavite church here, right? Binuksan ng Diyos yung pinto ng kaligtasan sa Cavite kaya meron tayong Cavite Church. And God opened the door of the gospel in Santa Rita, Samar, At right? binuksan ng Diyos yung pinto ng kaligtasan doon sa Santa Rita, That's Samar. why we have a Santa Rita Mission Branch. Kaya meron tayong Santa Rita Mission Branch. Last year, God opened the door of the gospel in Ternate. Nakaraang taon, binuksan ng Diyos yung pintuan ng kaligtasan doon That's sa why we have Ternate. a Ternate Mission Branch. Kaya meron tayong Ternate Mission Branch. Kailangan din nating taimtin na
manalangin kapag tayo'y gumagawa ng personal na evangelism. Efeso chapter 6, 19. Efeso chapter 6, 19. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ng ihiwaga ng Ebanghelyo. Yeah. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig. Yeah. Pagbubukas ng aking bibig. To evangelize, right? We have to preach the gospel. Upang ipahayag ang Ebanghelyo, kailangan nating ipangaral ng Ebanghelyo. To preach the gospel, you have to open our mouths, right? Upang ipangaral ng Ebanghelyo, kailangan nating buksan ang ating bibig. But minsan you fear, takot, may takot. Pero minsan nakaramdam kayo ng takot. Looks very stubborn. Mukhang matigas. Looks to no interest. Mukhang walang interes. If I evangelize, they will persecute me. Kung mag-evangelize ako, uusigin nila ako. May takot. And you don't know how to say, At hindi mo alam kung anong sasabihin. right? Pray. Manalangin ka. Then God will open your mouth. Pagkatapos bubuksan ng Diyos yung bibig You mo. can overcome the fear. At mapagtatagumpayan mo yung takot. You can have a boldness. Magkakaroon ka ng katapangan. Kung hindi tayo mananalangin, hindi tayo makapaglilitas ng mga kaluluwa. Napakatigas ng puso ng mga nawawalang kaluluwa sa ating panahon. Tama ba? Kung walang panalangin, hindi mababago ang matigas na puso. So before you go to evangelism, una, pray. Kaya bago ka pumunta sa evangelism, kailangan mo munang manalangin. At ang tagapagani ng mga kaluluwa ay dapat maghanda ng salita. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 10. Chapter 10 verse 10. Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa nino man ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao'y magtagumpay. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa nino man ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Tama ba? Ang tagapag-ani ay laging naghahanda para sa pag-aani. Ang magsasakang nag-ani ng palay ay maagang naghanda ng kanyang karit. Alam mo karit? Karit? For the harvest? Karit? Alam mo? Karit. Sa ganon, makakapag-ani sila ng mas epektibo at ng hindi masyadong napapagod. Tama ba? Madali harvest. Right? Tama ba? Madali? Ang karit, anong ibig sabihin karit? Ang karit ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Efeso chapter 6, 17. Efeso 6:17. Okay po, 6:17. Basahin po natin ng sabay-sabay. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang tabang ng Espiritu. Ito ay salita ng Diyos. Right? Tabang. Ang tabang ng Espiritu ay salita ng Diyos. Kailangan din nating laging
maging handa sa salita upang maligtas natin ang mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng salita. Gagamitin ng Diyos ng mas mahalaga ang handang Kristiyano. So this year, let's prepare more the Word of God to save the lost soul. Kaya sa taong ito, higit nating ihanda ang salita ng Diyos para sa ligaw na kaluluwa. Right? Of course, if you are newly saved, you don't have enough knowledge of the Bible. Siyempre, kung bagong ligtas ka, wala kang sapat na karunungan sa salita ng Diyos. That's why you are not easy to use the Word, right? Kaya hindi madali sa iyo na gamitin yung salita. But you can just invite them to the Bible seminar, right? Pero maaari mo silang i-invite sa Bible seminar. Come to the Bible seminar. Pumunta ka sa Bible And you seminar. can share your testimony, At pwede mong ibahagi yung patotoo mo, your salvation testimony. yung kaligtasan mo. It's the way you can invite, evangelize. Yun yung paraan upang makapag-evangelize ka. But according to situation, you can use properly the word. Pero ayon sa sitwasyon, pwede mong gamitin ng maayos yung salita. Because the word can open their heart. Dahil yung salita yung magbubukas ng kanilang The puso. word can change their heart. Yung salita ang magbabago sa kanilang puso. But if you don't prepare, right, you cannot use it. Pero kung hindi ka maghahanda, hindi mo ito magagamit. Right? Tapo ba? You have to prepare your sword. Kailangan mong ihanda yung tabak mo. You have to always sharpen the edge. Kailangan mo laging ihasa yung talim. You are the harvester labor. Ikaw yung magsasakang manggagawa. Okay. Maraming pagkakapareho ang tagapag-ani sa mundo at ang tagapag-ani ng mga kaluluwa. Tapo ba? Maraming pagkakapareho. Ngunit mayroon silang malaking pagkakaiba. Mayroon malaking pagkakaiba. Ano po? Ano pagkakaiba? Tagapag-ani sa mundo at ang tagapag-ani ng mga kaluluwa. Anong magkakaiba? Walang taong handang isugal ang kanyang buhay para lamang sa pag-aani. Tapo ba? Minsan, tumating ang bagyo o malalaking pagbaha sa panahon ng pag-aani. Kayuman, hindi isinusugal lang magsasaka ang kanyang buhay para pantayan ang ani. Right? Halimbawa, malakas sa hangin, the bagyo. Dahil sa malakas sa hangin, mango tree, the fruit fell down. Mango tree tried to fall down. Dahil sa malakas na bagyo, yung mga bunga ng mangga ay nalalaglag. Well, the malakas baha, the water already covered the mango tree. At dahil sa baha, natatakpan na ng baha yung puno ng mangga. Then there is a farmer enter there. At meron bang magsasaka na papasok doon? I have to save mangga. Kailangan ko iligtas yung mga mangga. Meron farmer kagaya May ganun po bang magsasaka? They will not do, right? Hindi nila yun gagawin. They will save their life first, right? Una nilang ililigtas yung kanilang sarili. Tapo ba? Naintindihan? Yeah, tama. Ngunit ang pag-aani ng mga kaluluwa ay minsan nangangailangan ng paglalagay ng sariling buhay sa pangani. Ito ay magkaiba. To save the lost soul, sometimes we have to sacrifice our life. Upang iligtas ang ligaw na kaluluwa, minsan kailangan natin isakripisyo yung ating buhay. It's different from the harvest in this world. Ito po ay iba mula sa mga magsasaka ng sanlibutan. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya itinuturing na mahalaga ang kanyang buhay alang-alang sa Ebanghelyo. Right? Buksan mo ang Biblia, Kawa chapter 20. Kawa chapter 20, 24. Kawa chapter 20, 24.
Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Hindi ko itinuturing ang aking buhay, sinabi ni Apostol, na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus na magpatuto sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ebanghelyo. Para sa Ebanghelyo. Siyempre, sa panahon natin ngayon ay halos walang namamatay dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tama ba? Nobody will kill you, right? Even though you preach the gospel, right? Walang sino man yung papatay sa iyo kahit na ipangaral mo yung Ebanghelyo. Philippines is not Islam country, right? Yung Pilipinas ay hindi bansang Islam. In Islam country, right, sometimes some people, if they preach the gospel, by law, they can die. Sa mga Islam na bansa, minsan may mga tao kapag nangaral ng Ebanghelyo, minsan sila pinapatay. Ngunit ang talatang ito ay tumutukoy sa ating saloobin. Ating saloobin. Dapat nating ituring na higit na mahalaga kaysa anumang bagay sa mundong ito ang pagliligtas ng mga kaluluwa at ibigay dito ang ating buong pagsisikap. Dahil ito ang layunin kung bakit tayo nabubuhay. Tama ba? Ito ay ating layunin ng buhay. Layunin ng buhay. Balikan natin Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, 37 and 8. Matthew chapter 9, 37 and 8. and 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sinabi ni Jesus, tunay na napakarami ng aanihin. Napakarami ng aanihin. Ngunit kakaunti ang manggagawa. Kakaunti ang manggagawa. Ito ay problema. Kung kulang ang mga manggagawa sa pag-aani, sino ang magiging manggagawa at pupunta upang anihin? Sino? Tayo mismo ang dapat mag-voluntaryo bilang mga tagapagani ng mga kaluluwa. Tama ba? Don't say, oh, I cannot. Other brothers and sisters can do. Huwag mo sabihin na hindi ko kaya, yung ibang brothers at sisters, pwede lang gawin. Tama? Hindi. Right? Kailangan natin ang kamalayan sa pagtawang na tulad ng kay Isaias. Buksan mo ang Biblia, Isaiah chapter 6, 6-8. Isaiah chapter 6, verse 8. 6 verse 8. Okay po. Isaiah chapter 6 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong ahayo para sa atin? Nang magkagayon sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Sinong susuguin ko? Sinabi ng Panginoon. Sinong susuguin ko at sinong hayo para sa atin? Anong sagot ni Isaias? Narito ako. Narito ako. Suguin mo ako. Suguin mo ako. We have to become Isaiah. Kailangan nating maging tulad ni Isaias. Narito ako, Panginoon. Narito ako. Suguin mo ako. I will be the
harvest labor to save the lost soul. Pwede ako maging magsasakang manggagawa para magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Don't try to send the other. Huwag mong subukang magsugo ng iba. This year, you have to become harvest labor. Ngayong taon, dapat na maging magsasakang manggagawa ka. Kung kakain natin ang ating makakaya bilang mga tagapag-ani ng mga kaluluwa, tunay nating mapapaligaya ang puso ng Panginoon. Tama? Yeah. Huling verse, Kaikan chapter 25. Kaikan chapter 25, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tulad ng lamig ng nyebe sa panahon ng anihan, ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya, sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Tulad ng lamig ng niebe sa panahon ng anihan. Anihan, tagaraw, mainit. Kailangan malamig tubig. Malamig ng niebe. It's good, right? Kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. So this year, right? If we save many lost souls, we can really please our Lord. Kaya sa taong ito, kung magliligtas tayo ng maraming nawawalang kaluluwa, talagang mabibigyang lugod natin ang Panginoon. So this year, let's bear more fruit of evangelism. Kaya sa taong ito, magbunga tayo ng maraming bunga ng evangelism. Naway, maging mga tagapag-ani ng mga kaluluwa, ang mga kapatiran sa Cavite Church, yung katulad kalugod sa Diyos at iligtas man lamang ang kahit isang kaluluwa sa panahong papatapos na ang pag-ani. Even you set the goal, personally you set the goal, I will evangelize even one soul this year. Kaya kahit na magtakda ka ng goal mo sa taong ito, mag-evangelize ako kahit isang kaluluwa. Isang kaluluwa. If you evangelize isang kaluluwa, now maybe other here around the 150 brothers and sisters. Marahil yung mga adult dito ay nasa 150 na mga brothers at sisters. If you evangelize just one soul this year, what happen next year? Kung mag-evangelize ka ng kahit isang kaluluwa lang sa taong ito, anong mangyayari sa sunod na taon? Already 300. Magiging 300 na. Tama? Maybe no more space here, right? Marahil wala nang sapat na lugar dito. Isang kaluluwa. Bear fruit. Isang kaluluwa. Mahirap? Mahirap? Try. God will help Subukan you. mo. Tutulungan ka ng Diyos. Okay po? Isang kaluluwa? Yes. Ha? Yes. Okay? Isang kaluluwa? Yeah. Thank you. Yeah. Malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at pagpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Sa bagong taon, tulungan mo po kami na magbunga pa ng mas marami upang may baling namin ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.